Hey mga bros, ito pong si Jordan Adams nagkaroon nga ng hamstring injury after ng laban ng SMB against Reynosa na last two painters sa kanilang pagkatalo. Biglang pinull out ito pong si Jordan Adams sa 8 minutes ng 4th quarter with 24 points, 5 rebounds, 2 assists and 5 steals mga bros in 33 minutes of action sa mga kabrods ha. Tapos ngayon paparating na laban nila against Blackwater Bossing, hindi nga makakapaglaro ito pong si Jordan Adams mga kabrods dahil yun nga, hindi pa siya binibigyan ng green light ng kanyang doktor ayon nito kay team manager ng SMB na si G Abanilla mga kabrods. So ngayon kilala rin naman natin ng SMB na kapag ganito yung mga imports nila na unhealthy na papalitan nila, di ba mga kabrods? From Jordan Adams to Sheldon Mack, tapos Jordan Adams ulit mga bros, pero ito baka papalitan na talaga ay ito na nga, tatawagin na nila ito pong si Myles Powell para nga mapalitan na ito pong si Jordan Adams mga brods. Malapit ito mga kabrods. Bakit? Dahil si Myles Powell ay dati nang naglaro dito sa PBA, ang guest team na Bay Area Dragons kung natatandaan nyo, na nakalaban ng Barangay Nebra San Miguel sa championship round. Dati mga brods, ang import nila doon ay ito pong si Myles Powell, ang former Philadelphia 76ers NBA player. Ito mga kabrods, malakas ito at isa pa dito kung bakit malapit at possible na makapaglaro ulit ito sa PBA dahil nandito ang kanyang kaibigan na si Chris Ross. Kung matatandaan nyo, ito pong si Chris Ross, once daw na magretiro ito at kapag naging head coach ito ng SMB ay one call away lang, isang tawag lang, magiging import nila si Myles Powell mga kabrods. Hindi man kalakihan ito pong si Myles Powell, nasa 6'2" or 6'3" lang ang height na ito mga brods, pero mga kabrods, expect nyo na yung mga magagandang numero na ibibigay niya dito sa isang kupunan like San Miguel Beermen. Ang SMB nga malakas na team na itong mga kabrods, pero pag binigyan mo pa ng isang Myles Powell, mga bros, lalong-lalo na. Ang SMB naman hindi nila kailangan ng mga big man na import dahil ang tumatrabaho naman na sa ilalim ay ito pong si Junmar Fajardo. Tapos si Mau Tautua, di ba mga kabros, like and Vic Manuel. And dito sa point guard position, kailangan nila ng mga import na ganito, NBA caliber like Myles Powell. Yes, magaling naman si Jordan Adams. Magaling talaga mga brods. Di biro rin yung mga numero na binibigay sa kanya, kaya nga 'di ba binalik siya agad. Pero mga brods, hindi man siya ganun ka-athletic at hindi masyadong kondisyon ang kanyang pangangatawan. Pero ito pong si Myles Powell, maliksi, athletic, at yun nga mga kabrods, naglalaro rin ito ngayon sa CBA sa Qingdao Eagles mga kabrods. Nag-resign nga lang siya kamakailan lang mga kabrods, pero kayang-kayang kunin yan at atakin niya ng SMB dahil nandito ang kanyang best friend na si Chris Ross mga kabrods. Isa ito sa mga listahan na pwedeng maging reserbang import ng SMB, ito pong si Myles Powell mga kabrods. And yun nga, if ever man na hindi ito available talaga, maghahanap ulit ito pong SMB ng mga NBA caliber na pwedeng pumalit kay Jordan Adams dahil yung Sheldon Mack alam naman natin, nandyan lang yan sa bench, ready to play yan if ever man hindi na talaga makapaglaro. Ito pong si Jordan Adams against Blackwater Bossing mga kabrods. Pero ibang iba kung itong si Myles Powell talagang makuha talaga ng SMB, jackpot na jackpot talaga kung ito yung magiging import nila all throughout the season mga kabrods. Kung makikita nyo rin naman yung galawan nito mga brods, ala Kyrie Irving talaga mga brods, tapos scorer pa. And ang hirap na ito pigilan, lalo na pag nag-init ito sa tres. Isa nga ito sa mga talagang napahanga si Coach Tim Cone sa lahat-lahat ng mga imports na nakalaban nila sa championship round. Si Myles Powell talaga ang isa sa mga nagpapahirap sa Barangay Nebra San Miguel that time nung 2023 championship round Commissioner's Cup that time mga kabros, ang against Bay Area Dragons. Kaya ito pong SMB, gagawin na lang lahat, makuha man lang ito pong si Myles Powell at titignan natin sa mga ibang reports kung magiging available na siya. Kaya komento mo lang po yung mo dito mga brods So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Sa pagtapos nga ng season na ito, ngayong Governors Cup 2024, magkakaroon na ng free agent at maging unrestricted free agent na. Ito pong si Mau Tautua. Hindi man siya hahabol dito sa mga trades na ito dahil gusto nga ng Hinebra makuha siya at gusto ring ilipat ni Boss Al Francis Chua. Ito pong big man na ito. Bakit? Sa SMB kasi talagang nasasapawan na siya doon. Si Junmar Fajardo, Vic Manuel, gumaganda na rin yung laro. Tapos yung mga iba pang mga bigs nila na talagang umi-score. While ito pong Barangay Nebra San Miguel, na-injured pa si Go, hindi pa sure kung maglalaro si Jeremiah Gray this season. Tapos Jamie Malonzo out din.
the rest of the season na rin mga kabrods. Kaya yung tatlong bigs ng Ginebra ay wala mga kabrods. Kaya kailangan talaga ng help ni Japet Aguilar sa ilalim. Aljun Mariano, alam naman natin bigs yun, pero undersized siya sa kanyang posisyon. And ito nga po mga kabrods, ito pong si Mo Tautua. Via 3-team trade na pag-iisipan na rin ito ni Boss Al Francis Chua na ilipat sa Barangay Nebra San Miguel. Ang may involved na team, ang Northport Batampier. Ang kaso nga lang mga kabrods, baka hindi na talaga sila aabot sa trade deadline. Dahil yun nga, as of now, ang focus ngayon ng Ginebra makuha si Jetroy Rosario habang ito ay unrestricted free agent pa. Para nga next round sa quarterfinals, makapasok si Jetroy dahil yun nga malakas ang labanan dito sa Group B sa Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Well, itong si Mo Tautua, this off-season, hihintayin na lang ni Boss Al na mapunta ito sa unrestricted free agent list. Kaysa naman, gumawa ulit siya ng 3-team trade na baka batikusin ulit ng mga fans kapag lopsided yung mga mangyayari doon. Pero kapag ito'y unrestricted free agent, pwedeng isign mo na lang ito, wala nang trade na magaganap, hihintayin mo na lang na pumirma si Mo Tautua sa Barangay Nebra San Miguel. Kailangan na kailangan din ng Ginebra yung mga ganitong bigs mga kabrods. Dahil sa SMB hindi naman siya masyadong nagagamit na dahil nasasapawan na siya ng minuto ng mga big man doon. While sa Ginebra, alam kong gamit na gamit ito pong si Mo Tautua mga kabrods. And yun nga sa Ginebra, puro injury prone kasi yung mga wingman nila dito like Go, Jeremiah Gray, and Jamie Malonzo. So sayang na sayang yung tatlong bigs na yun. Kaya kailangan ng Ginebra ng ganitong bigs like Mo Tautua mga kabrods. And ito pong si Mo, alam naman natin yung kakayahan nito. Talagang big man ang laruan. Tapos may 3-point shooting pa mga brods. Yun ang maganda kay Mo Tautua. Magandang footwork din sa ilalim, may perimeter shot, magandang stroke, and yun nga matigas-tigas pa sa ilalim mga kabrods. Kung bumadi-badi ito, talaga ang hirap pigilan mga kabrods. Maski import nga, nahihirapan bantayan ito pong si Mo Tautua. So parang meron ka ng import mga kabrods, and ikaw ba naman araw-araw mong kapraktisan si Junmar Fajardo, hindi ka pa gagaling ng ganon mga kabrods? Syempre, kaya gustong kunin to ng Barangay Nebra San Miguel dahil mga brods 6'8" na big man, and yun ang kailangan nila. Isa pa dito marami rin tayong mga reports ng mga ibang bigs dito ng Ginebra gusto na ring i-trade ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na yung mga injury prone na mga big or wingmen ni Coach Tim Cone. Dahil yun nga, sayang din yung oras kapag isila'y na i-injury mga kabrods. And ito nga pong si Mo Tautua, kapag hindi na talaga mahintay ng Barangay Nebra San Miguel yung pagiging unrestricted free agent niya, ay baka dito na gumawa ng trade ito pong si Boss Al Francis Chua, dahil alanganin talaga ito pong Ginebra kapag walang bigs tapos papasok sa quarterfinals this Governors Cup 2024. Ano na kapag nakakatapat nila ang SMB ulit, tatambakan na naman ng 50. Diba mga kabrods? Kaya ito pong si Mo Tautua, ang malaking boost ito para sa kanila. Tulungan lang talaga ng sister team ito. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong Barangay Nebra San Miguel kailangan ng isang Mo Tautua? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.